sing the praises of your name, O Most High. Kaya kapatid, ipalakpak mo yan sa ating Panginoon at sama-sama natin sasambahin, magsasalamatan, pupurihin ang kanyang takip na pangalan. And come on, church, sing with me. Wonders hidden. Let's sing it out, church. One thing of wisdom is faithful soul. Let's sing it out, church. This vagabond. And I try with all my mind, and I just can't live the fight. I'm so interested. Oh, vagabond. And once again we sing. And just when I run out the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. 1, 2, 3, so long to my old friends. Declare word and bless your goodness, feeling them moving. You ain't welcome here. Almost enough from now till I walk the streets of gold. I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Ang ating lahat siya ng pusang kadalaman. And let's declare that we are God. 1, 2, 3, 6. There was another one. I am free. I am free. I am free. There was another one. I am free. I am free. I am free. There was another one. I am free. I am free. I am free. There was another one. I am free. I am free. I am free. There was another one. I am free. I am free. I am free. There was another one. I am free. I am free. I am free. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, oh, I thank God. All their circumstances, all those burden and bitterness, come on, get up, and pray. And once again, we sing those declaration, with all our heart.
up out of grave. Sing it up. Get up, get up, get up. Get up out of grave. Get up, get up, get up. Get up out of grave. Get up, get up, get up. Get up out of grave. Get up, get up, get up. Get up out of grave. Get up, get up, get up. Get up out of grave. Get up, get up, get up. Get up out of grave. Get up, get up, get up. Get up out of grave. Get up, get up, get up. Get up out of grave. Get up, get up, get up. Get up out of grave. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Patuloy mo lang yan, ipalakpak sa ating Panginoon. At muli, ating awitin ito na may deklarasyon na naririnig ng ating Panginoon. Kaya church mo,
praise, oh praise, 'cause you're so great. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated in grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Give all the best love offering that belongs to our God, to our holy God, to our holy Father. Hallelujah. We praise your name. Thank you, God, for everything. Hallelujah. Isang pamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga ang napakabuti mo, Panginoon. Kaya kapatid, ngayong araw na to ay ang araw na pagsusurrender natin sa ating Panginoon. Kapatid, tingnan mo yung sarili ngayon at noon. Nasaan ka na ngayon, kapatid? Kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Hindi ka niya pinabayaan, hindi ka nadapa. Hindi ka niya iniwanan nung may mga tao na may bumigay sa'yo. Kapatid, this moment, sana surrender mo lahat kay Lord. I know na mahirap ibigay, mahirap isuko. Pero kapatid, ang ating Panginoon ay nandiyan lagi. Ibigay mo lang ang lahat ng mga bigat, connection man yan, sa work, sa business. Surrender mo lang sa ating Panginoon. Dahil ang sabi sa kanyang salita sa Matthew 11 verses 28 to 30. Sabay-sabay natin basahin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give peace. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Minsan pa, palakpakan mo ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil binibigyan niyo kami ng pahinga at hindi aksidente na nandito kami sa iyong panambahan dahil alam namin, Panginoon, na sa iyo makakamtan ang tunay na kapahingahan, Panginoon. Kaya kapatid, just feel His presence. The Lord is in this place. Come on, let's sing this together.
lamang maibigay ang the best worship. Let's declare, I know you love me. at the cross above my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross above my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is Amen. Praise. Praise. Okay, sa likod po marami pang upuan dito. Okay. You can still, we have available seats in front. Mabuhay! Okay. Purihin ang Panginoon. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mabuhay! Wow! Malakas sa palakpak para sa Diyos na buhay! Amen! Ngayong araw pong ito, ay tayo po magkisimula na panibagong serye. Wow, ang bilis ng panahon. Abril na po ngayon. Amen po ba? Okay, at ngayong araw po, ito po ang ating theme series for the month of April. Everybody say? Again! Wow, napapanahon, di ba? Ngayon na may oil crisis sa buong mundo at maraming bansa ang naapektuhan. Pero alam niyo po ba, malungkot na katotohanan na maging meron ding nangyayaring oil crisis sa buhay ng mga Kristiyano. Okay. Gusto niyo po bang maintindihan ang mensaheng ito? At sa araw na ito po ang ating part 1, Know Him Well. Bakit kaya Know Him Well ang ating title ngayon? So ito po yung sinasabi ko kanina, nakakalungkot, hindi lamang sa mundo o sa pisikal nangyayari ng oil crisis, kundi maging sa buhay ng mga Kristiyano. Sa paanong paraan? Okay? Sabi doon, relying on someone else's fire and living off another person's anointing. Maraming Kristiyano ngayon, nagre-rely o dumidepende na lang sa apoy ng ibang tao o kaya sa anointing ng ibang tao. Na iniisip, pag nakapakinig ako ng isang powerful preaching, mag-aalab na rin ako. Yes, maybe mag-aalab ka, pero hindi nagtatagal.
At akala natin, pag makinig tayo sa anointed na preacher, ay magiging gano'n na rin tayo, mga kapatid. Tandaan po natin ito. Everybody. Pagdating po sa Christian life, pagdating sa ating relasyon sa Panginoon, hindi ka pwedeng manghiram ng langis. Okay? Kailangan maintindihan natin to. Yung langis sa tinutukoy na yan, ito yung fuel na para ikaw ay umarangkada at magpatuloy. Di ba? Ang sasakyan pag walang gas, hindi ka aandar yan. Kaya yung iba, merong ang langis, pero aandap-andap naman o kaya unti-unti kasi kokonti na lang ang langis. At yung iba matutuyuan na. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha na bang matutuyuan? O tuyot na? Naubusan na rin. Okay. So, ang sabi doon, hindi daw tayo pwedeng manghiram when it comes to our spiritual life. Hindi po ito nahihiram kasi kailangan ang langis na yan, okay, the fuel for our Christian life, ito po daw, it is cultivated in the secret place through obedience. Through obedience and knowing God well. Marami pong Kristiyano ang nawawala nga po, unang-una, ang dahilan, nadi-disappoint kay Lord. Kasi bakit nadi-disappoint kay Lord? Dahil kilala lang ang Panginoon sa kaya niyang gawin. We are focusing of what God can do, pero hindi talaga for God who really is. Okay. Paano ko po nasabi yan? Kasi maraming mga Kristiyano, magpi-prayer request, Lord, nawa, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. Nawa, Lord, maging ganito ako, yung gusto niyang gawin kay Lord, at pag hindi ginawa ni Lord o binigay ni Lord, madi-disappoint na. Pero ang gusto ni Lord ay ito, makilala mo ang Diyos di sa kanyang mga ginagawa, kundi sa relasyon mo na mas malapit kaysa dati. Kaya nga ang pagiging born again is having an intimate relationship kay Lord. Sa mga mag-asawa na nandito, hindi ba? Bago kayo lubusang nagdesisyon na mag-asawa, nung una, nanliligaw, lalo nung nanliligaw ka, gusto mo siyang makilala. At during that stage in your relationship, kilala mo lang siya kung ano yung favorite na color niya, favorite na ulam niya. Diba? Parang limited ang pagkakilala. Tama po ba? But once na kayo ay nag-isang dibdib na, nagpakasal na, nagdesisyon na, at nanirahan na sa iisang bubong, pambihira, bilang mo lahat ng nunal niya sa katawan. Alam mo, kiliti niya, at alam mo yung ayaw niya. Alam mo ang timpla niya sa adobo. Di ba? Alam mo na, very detail. At ganun din sa atin, na kailangan natin makilala ang Panginoon. Kilala mo ang Diyos sa sa kaya niyang gawin sa atin, at mamahalin mo pa rin si Lord sa mga bagay na hindi niya gagawin sa atin. Mamahalin mo pa rin siya dahil kilala mo si Lord. Hindi siya satisfied for better things to you. Ang gusto ni Lord, laging the best para sa iyo. So, ibig sabihin, Lord, kahit hindi mo pa binibigay sa akin, kahit hindi mo pa ginagawa sa akin, mamahalin pa rin kita, magtitiwala pa rin ako sa iyo, mag-church pa rin ako, magpe-pray pa rin ako, dahil, Lord, ang mahalaga sa akin, ikaw sa buhay ko. At alam ko, nandito ngayon ng lahat ng taong yan! Amen! So kung hindi man binibigay pa sa iyo ni Lord, kung hindi pa man ginagawa sa iyo ni Lord, kilala mo si Lord. Yes, because this is not the right time or the perfect time. But Isaiah 60:22 says, sabi doon, I, the Lord, will make it happen. Di ba? In His time, not in our time. Dahil at kilala natin ang Diyos, para sa Diyos, walang imposible. Amen. So
So, ngayong araw pong ito, patuloy natin kikilalanin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang isang pangalan. Actually, God has many names pagdating po sa Bible, especially sa Old Testament, you know. At yung mga pangalan na yun, baka sabihin niyo, ba't ang daming pangalan ni Lord? Actually, kaya dumadami pangalan ni Lord because of His attributes, okay, sa kanyang katangian. Katulad ng halimbawa, Jehovah Jireh, because God is a provider. So, ginawang Jehovah Jireh. Jehovah Shalom, because God can give you the perfect peace. Kaya, Jehovah Shalom. So, yun yung mga katangian ng Diyos, yung attributes niya. And one of this is El Shaddai. Okay, so sa marami siguro sa atin, kilala natin na El Shaddai, hindi si Mike Velarde. Uy! Okay. Okay, hindi po siya, pero that's one of the names of El Shaddai. Well, the name El Shaddai appeared in the Bible 48 times in the whole Bible. And in Genesis alone, it appeared 5 times. Okay? Yung El Shaddai. Ngayon, ano ba yung pangalang El Shaddai? Ano bang ibig sabihin niyan? Okay, para makilala natin ng husto ang Panginoon. And it is also related, ano ba relasyon niyan sa pagkakaroon natin para mapanatili yung apoy sa ating mga puso? Okay, excited na ba ang lahat? Pumalakpak nga ang excited. Wow! Sabihin mo sa katabi mo, excited ako, wag mo akong kakausapin. Kasi pag ako na-excite, nananampal ako. Ganon! Hindi, joke. Okay. So, El Shaddai, it means, in Hebrew, it means Almighty God. Okay, may naalala po akong movie in 2003. Meron pong palabas na pelikula, yung Bruce Almighty. Pinangunahan niya ni, ang artista dyan ay si Jim Carrey. Di ba? Si Jim Carrey. Okay? Napanood niyo po ba yun? Di ba? Nakakatuwa yun eh. Di ba? Meron siyang, marami siyang hinihiling at lahat ng ginagawa niya, parang hindi nagtatagumpay. Yung parang in worldly term, parang lagi siyang minamalas. Okay, worldly term. Ngayon, parang siya, ang tawag niya kay Lord doon, Almighty Slayer. Di ba? Parang lahat, ano ba yan? Parang lahat ng ginagawa ko, di mo naman ako sinasama, di mo ako tinutugon. Ngayon, bigla nag-appear sa kanya si Lord, si Morgan Freeman ating gumanap na God doon. And then sabi niya, okay, sige, yan gusto mo, sige, bibigyan ka ng pagkakataon. Ikaw ang tatayong Diyos. Oh, yan. Pero, sabi niya, yung free will huwag mong sasakupin sa mga tao. Okay? So, ganun ang ginawa. And then, nung siya'y tumatayo ng Diyos, nag-aak na siya na Diyos, marami siya naririnig na nagpe-pray, Lord, sana. And most of the prayers, Lord, sana manalo ko sa lottery, Lord. At ginawa niya, sige, dati prayer request, nag-pray ko rin yan eh. Tutugunin ko lahat na nanalangin. Okay. And then, tinugon niya lahat, yung prayer request na manalo sa lottery. Alam niyo ano nangyari? Nanalo lahat. Kasi tinugon niya eh. Alam niyo, yung napanalunan, yung jackpot, pinaghati-hatian na lahat nag-pray. Alam niyo kung magkano natira? Tigti $20 na lang sila. Mantakin nyo sa ngayon. Marami nananalangin. Di ba? Kung lahat nga ng prayers tinutugon ni Lord, yung 100 million, sa dami. Di ba? Nananalangin. Baka darating lang sa iyo, 1,000 pesos. Tinugon. Pero sometimes, you have to thank God na hindi lahat tinutugon na panalangin ng Panginoon. Kasi, siguro minsan sa buhay nyo, may mga taong nagalit sa inyo at idinalangin sa Panginoon, mawala na ang taong ito. Kung lahat ng prayer, tinutugon ni Lord, malamang wala ka na. Kasi, may nagalit sa iyo at sinabihan, sana wala na tong taong ito. Tayo kasi mga tao, pag galit, kung ano-ano lumalabas sa bibig natin. Di ba? Okay, sasabihin na, sana maging ganito itong taong to. Di ba? Okay, sana mapahamak, pero mabuti na lang. Kasi alam ni Lord kung kailan at kung paano tutugunin ang panalangin natin. Kaya importante, nakilala mo si Lord. Kung hindi pa binibigay sa'yo, hindi pa ginagawa sa'yo, just trust the Lord. Kasi may panahon si Lord para katagpuin ka. So El Shaddai means an Almighty God. And next, when you say El Shaddai, it's all-sufficient sustainer. Pag sinabing all-sufficient sustainer, God can sustain, God can provide to you, at hindi lang titigil yan sa'yo, kundi magpapatuloy yan sa iyong anak,
Magpapatuloy yan sa apo, sa kaapo-apuhan, kahit sa apo sa tuhod, apo sa kuko, kahit hanggang apo sa kulugo. Amen! Uy, naiintindihan niyo po ba sinabi ko? Ibig sabihin, hindi lang kaya kay Lord ang panahon niya, pag sinabi, for your identity, sabi niya, it's always past tense. Na sinasabi ng Panginoon, I have called you, I have redeemed you. Pero pagdating sa mga pangako ng Diyos, it's always future tense. Di ba nababasa sa Bible? Sabi ni Lord, I will bless you. I will protect you. Kasi bakit ganon? Dahil si Lord, everybody, breathe. Wow. Pag nangako si Lord, hindi lang para sa iyo yun. Para sa anak mo at maging sa salin lahi mo. Amen? So, ganon si Lord pala. Pero, ang importante ito, yes, pagdating sa your identity, it is your past. Sabihin, pinagpala na kita, pinatawad na kita, nilinis na kita, I have forgiven you. Di ba? Lahat, I have favored you, I have blessed you. Pagdating sa promises, I will, sa future. Pero ang pinaka-importante, para mangyari yung promises na yon, yung present, ikaw yun. Dahil sa iyo itatanim yung pananampalataya. So, ikaw ang key, ikaw ang susi para padaluyin ni Lord ang magagandang pangako at plano ng Diyos sa iyo at sa salinlahi mo. Kaya importante ngayon, makilala mo ng gusto ang Panginoon na hindi yung konting ugalang sa iyo, natitibag ka na. Kasi pag ikaw natibag na, stop na ang pagdaloy na yon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil, huwag kang susuko para sa lahi mo. Oo, yung iba talaga, nagsasalita mag-isa. Okay, handaan natin. Another meaning ng pangalan ni Lord na El Shaddai, it means, wow, overpowering. Sabihin, mas makapangyarihan yan kaysa sa sakit mo ngayon. Mas makapangyarihan siya kaysa sa problema mo ngayon. Mas makapangyarihan siya kaysa sa oil crisis ngayon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. He is the great El Shaddai. Okay. Kasi marami itong malungkot na katotohanan. Akala marami, kung umattend every Sunday, kilala na ang Lord. Many know the hymns. Marami alam yung mga kanta, mga lyrics ng kanta. Pero yung hymn, si Lord, hindi tunay na kilala. Paano ko po nasabi yun? Kasi nga, konting problema lang, natitinag, tumitigil, nagtatampo, tumatalikod, nagre-rebelde, umaayaw. Ayaw ni Lord nun, mga kapatid. Kaya ito po, maganda natin pag-aaralan. Okay. Sa Genesis po, ito po, sabi ko sa inyo, 5 times in Genesis, nag-appear yung name na El Shaddai, pero not particularly the word El Shaddai, pero yung God Almighty. Now, sa Genesis 17 po, una nag-appear yan. Okay. Bigyan ko po kayo ng background. Sa Genesis 12, doon doon nagbigay ng covenant si Lord kay Abram. During that time, ang pangalan pa ni Abraham ay Abram. Ngayon sabi niya, Abram, sa Genesis 12, and the Lord God spoke. God introduced Himself to Abram as the Lord God. Nagsalita siya kay Abram, sabi niya, I will make you great, I will make you the father of all nations. Sabi sa Genesis 12 verse 3, I will bless those who will bless you, and I will curse those who will curse you. Diba? Yun ang lahat mga pangako ng Diyos, and you will become the blessing for many nations. And then, Genesis 14, again, God introduced the Lord God, spoke. Nagsalita na naman kay Abraham at may nahulog sa likod. At sa Genesis 14, at sa Genesis 15, ganun din. The Lord God spoke. Okay? Sa Genesis 15. Now, pagdating sa Genesis 16, hindi na kinausap ng Panginoon si Abram. Bakit?
This is the time na gumawa na ng sariling paraan si Abraham. Si Abraham, naalala niyo yun? Kinausap siya ni Sarai, sabi niya, "Hoy, naku, bala na ata, matagal pa tayo magkakaanak. Sipingan mo na lang yung aking alila, si Hagar. At mula noon, sinipingan ni Abraham at nagkaroon sila ng anak na sino anak niya kay Hagar? Si Ismael, na ngayon ay siya ang pinagmulan ng mga Arabo, ng mga Muslim. Hindi kinausap ng Panginoon. At sabi ng mga Bible scholars, it was a time sa Genesis 16 when God did not speak to Abram. It was 11 to 13 years. Okay? So tandaan po natin, pagdating sa pangako ng Diyos, hindi kailangan ni Lord ng tulong natin. Hindi kailangan ng pamamaraan natin dahil siya ay makapangyarihan, kaya niyang gawin at tuparin ang pangako niya kahit siya lang mag-isa. Kaya lang si Abram, nagmarunong, sinipingan, hindi nga yun ang pamamaraan ng Diyos, so gumawa ng pamamaraan. Kaya minsan sa buhay natin, pag gumagawa tayo ng sarili nating paraan, akala natin sa una, tama, maayos, pero at the end, nagkakagulo. Tingnan nyo ang consequences, hanggang ngayon, magulo pa rin. Doon nagmula ang lahi ni Ismael. Hello? That is the consequences. Di ba? Ngayon, ano nangyari? Hindi kinausap. At nagkagulo lang. And now, nung makita ng Panginoon na magulo, and then darating tayo sa Genesis 17. And this time, how God introduced Himself to Abram, sabi doon sa Genesis 17 verse 1, when Abram was, how old Abram was? Ilang taon na? Pambihira. Sa paningin, sa kalkulasyon ng tao, pag 99 ka na, magkakaanak ka pa ba? Oh, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Di ba? Di ba? At sabi doon, the Lord appeared to him and said, ano daw, paano siya in-introduce? I am. Okay, so I am El Shaddai. Walk before me faithfully and be blameless. Para sinasabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, yan pamamaraan mo. Ano nangyari? Di ba? Nagulo lang. Di ba? Ngayon, ako, ang Diyos, El Shaddai, makapangyarihan. Lumakad ka na may katapatan at lumakad ka ng may malinis na puso. Okay? So ito sinasabi ng Panginoon kay Abraham. Tandaan po natin to. Why 99 years old na muling nag-appear ang Panginoon? Kasi ito, ibang kilos kasi ang Panginoon, mga kapatid. Pag ang Diyos gumawa at nagbigay sa atin, in the time, sa panahon na tayo malakas pa, sa panahon na kaya pa natin ang lahat, sa panahon na maganda ka pa, sa panahon na malusog ka pa, pag nagbigay sa iyo ang Panginoon, ano lang isasagot mo kay Lord? Thank you, Lord. Tama po ba? Kasi at the back of your mind, nangyari din naman sa akin to kasi may ginawa ako dahil matalino ako, madiskarte ako. At the back of your mind, hindi mo talaga i-acknowledge si Lord na makapangyarihan sa buhay mo. Unless dumating ka sa punto na magulo na ang lahat sa buhay mo, na wala ka nang magagawa. Kasi ito, sumasagot si God sa panahon na di mo kaya to prove that He is the God Almighty. At ang gustong marinig ni Lord sa mga bibig natin, ganito, basahin natin. Salamat, JC. Pero si JC lang ang narinig ko. Everybody, anong gusto marinig sa atin? Ready, go! Kaya minsan, nararanasan natin ang kawalan. Kaya minsan, parang nasasaid na ang lahat sa atin. Kaya minsan, gumugulo sa atin para sumurrender tayo kay Lord. The most powerful prayer that a Christian can pray, na nakataas ang iyong kamay, nasasabihin mo, Lord, ginawa ko na lahat ng paraan. Nilapitan ko na ang dapat lapitan. Pero Lord, wala na po talaga, said na po talaga, at lalong gumulo pa. Kaya Lord, wala na ako magagawa, kaya ikaw na ang gumawa sa buhay ko. Now, para natin maranasan yung
yung kapangyarihan ng Diyos, God as El Shaddai or God Almighty, para maunawaan natin to at para tayo'y ma-encourage, para mawala yung disappointment natin na pumapatay sa apoy natin, mga kapatid, pakinggan mo itong mabuti. God as El Shaddai and God Almighty, ano ba ang kayang gawin niya? Kung ginawa niya to kay Abraham, kayang gawin sa atin ng Panginoon. Why? Because the God that we worship and serve in this place ay ang Diyos na hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ginawa niya noon, gagawin pa rin niya ngayon. Mas malakas sa palakpak para sa Diyos. Hallelujah. So God is El Shaddai, ano yun? God can turn your barrenness into fruitfulness. Okay? Kung ngayon nakita mo na walang-wala ka, pero may kapangyarihan ang Diyos na sinasabi mo, dito lang ako nagsimula ganito lang ang buhay ko ngayon Wala man ako mataas na pinag-aralan, ganito lang ang buhay ko, mahirap lang ang pamilya ko. Mga kapatid, walang issue yan sa Panginoon. Hindi issue kay Lord yan. Maniwala kayo. Kasi, kahit magsimula ka ng wala dito sa mundo, pag ikaw ay nananampalataya at nagtiwala sa Diyos na makapangyarihan, hindi hahayaan ni Lord na matapos ang buhay mo na hindi ka mapupuno. Amen! Kailangan lang, magtiwala tayo. Saan natin niya makikita? Okay, basahin natin na Genesis 7 verse 2. Sabi doon, then I will make my covenant. Covenant between me and you and will... Pambihira. Ang Diyos ay may kakayanan magparami. It's the nature of God. Sa lahat ng kanyang nilikha, tingnan mo ang tao, nagsimula lang kay Adan at kay Eva. That's why the first commandment, go ye and multiply. Lahat ng nilikha ng Diyos, nagmo-multiply. Ang isda, dumami. Diba? Ang mga puno, dumami. Lahat dumadami. Pati an-an mo, dadami din yan. Tigyawat mo na simula sa isa, dadami din yan. May mga branches pa yan. Hindi yun nabasa because it's the nature of God. He is the God of multiplier. Kaya nga once na ikaw ay nagbibigay kay Lord, sabihin mo na itong isang kusing lang, tandaan natin, little can be much if it is in God's hands. Maliit man yan, pero pag nasa kamay na ni Lord, kayang paramihin ni Lord yan. Iyon nga lang, kailangan pagkatiwalaan mo si Lord at sumampalataya ka sa Kanya that He is the God Almighty. Kaya sabi niya, nung nag-appear na siya kay Abraham, 99 years old, Abraham, I am the God Almighty. Ngayon ba, masasabi mo ba sa buhay mo ngayon, ako na ang mas mataas kaysa sa pamilya mo? Ako na ba ang mas mataas kaysa sa asawa mo? Ako na ba ang mas mataas kaysa sa anak mo? And the same word is saying to you, sinasabi rin ng Panginoon, ngayon anak, ako ang Diyos na El Shaddai na kinikilala mo. Ang tanong, ako na ba ang mas mataas kaysa sa negosyo mo? Ako na ba ang mas mataas kaysa sa trabaho mo? Ako na ba ang mas mataas kaysa sa mga bayarin mo? Pag hindi mo pa kiniklaim at hindi mo pa ina-accept yan sa puso mo na mas mataas si Lord sa lahat ng issue mo sa buhay, huwag kang umasa na gagawa sa iyo si Lord. Kasi ang gusto ni Lord, kilalanin mo siya na siya lang ang makapangyarihan sa buhay mo. Hallelujah. Sige, palapakan natin ang Panginoon. So God as El Shaddai can turn a nobody into somebody. Siguro sa ngayon, tinitignan ka ng mga tao that even your family, ang tingin sa iyo parang wala lang tong taon to. Diba? Parang, hanggang dyan lang naman yan. Hindi na-aasenso yan. Hindi nagiginhawa ang buhay. Walang mararating sa buhay yan. Tandaan natin, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, sa Bible, nakita natin, bigyan mo siya ng isang prostitute. Anong ginawa niya? Katulad ni Rahab at nung adulterous woman, ginamit ng Panginoon. Di ba si Mary Magdalene nga? Di ba kahit sabihin mo na ganun ang buhay niya. Pero alam niyo ba, she was the first evangelist nung muling nabuhay ang Panginoon. Siya ang una nakakita at siya nagsabi, buhay ang Panginoon! Masamang babae siya sa harapan ng maraming tao. She was a nobody during her time. Pero nung siya'y umasa at nagtiwala at nanampalataya sa Panginoon, she became somebody. Bigyan
Sabihin mo na isang lasenggo ang Panginoon at gagawin niya yung pastor. And that's exactly the life testimony of Pastor Manny. Di ba, narinig niyo ba ang testimony ni Pastor Manny? Nung hindi pa siya, nangungontrata pa siya, sabi niya, every Saturday, binabayaran pa niya yung, magtrabahador niya. He was a contractor, a wood carver. Sabi niya, huwag ka na magtrabaho, babayaran ko ang araw mo. Makipag-inuman ka lang sa akin. Nakapagpatayo nga doon ng apartment yung nila, yung tindahan na yun eh. Kasi mayat-maya, bumibili ng kiss-kiss si Pastor eh. Pero look at him now. Diba? Walang imposible sa Panginoon. Lasenggero ka man, pasaway ka man, may sayad ka man, pwede kang maging pastor kung ikaw ay magsusurrender ng buhay sa Panginoon. Kahit drug lord pa yan. Basta nagsuko ng buhay yan sa Panginoon at nanampalataya sa Panginoon. Yes, maaring dati, drug lord yan, pero ngayon, yung mga drug lord na yan, iyan ang malakas na sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Na maaring ikaw nobody, but soon you will be somebody. Saan natin makita yan? Sa verse 4 ng Genesis 17, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, "As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations." Hindi lang pang isa lang. Hindi pang isang anak o dalawang anak. Lahat ng bansa, ikaw ang kikilalaning tatay o ama. Sabi pa sa verse 5, "No longer will you be called Abram. Your name will be, for I have made you a father of many nations." Ngayon, importante po yan. So, si Lord may habit na magpalit ng Abram to Abraham. Kasi nga, once na na-encounter mo ang Panginoon, doon lang magbabago ang buhay mo. Just like with Jacob. No, kasi Jacob means deceiver. Sabi niya, "Jacob, you will no longer a deceiver." Yan ang pagkakilala sa iyo ng maraming tao. Pero ngayon na na-encounter mo ko, hindi na, ikaw na ang pagmumulan ng lahi ng Israel. Amen? So anong ibig sabihin nun? Okay, pag-aralan natin. From Abram to Abraham, the letter H. Yung letter H po na dinagdag sa pangalan ni Abraham, ito po ay the 5th letter of the Hebrew alphabet. Ang tawag po sa letter na yan na H, okay, it is hey. Sabi mo sa katabi mo, hey. Wow. May kaunting yabang, hey, gano'n. It's the 5th letter in Hebrew alphabet. Okay, anong ibig sabihin ng hey? Okay, meaning is behold or surprise. So pag sinabing behold or surprise, ibig sabihin nun, Abram, now that you believe that I am the El Shaddai, the God Almighty, every time that you wake up every morning, marami akong surprise sa iyo. You will be surprised with my goodness. You will be surprised with my faithfulness. And you will be surprised with my provision every day of your life. Amen! Hallelujah! Kaya inaasahan ko lahat magpapalitan ng pangalan. Presi maging Prehesi. Si Manny maging Mahani. Yun. Magdadagdag na lahat ng H, di ba? Si Mikay maging Mikay. Di ba? Si Dave, Dahave. Kasi, huwag mo na akong tawagin Presi. Tawag mo sa akin Prehesi. Kasi, behold or surprise. Another meaning of H is reveal and breathe. Sabihin nun, kung ano man ang namamatay sa buhay natin. Remember, in Genesis 1, Genesis 2, when God created the man, tayo galing sa putik, and yet, nung hiningahan ng Panginoon yan sa nostrils, naging buhay na kaluluwa yan. Ano man ang namamatay sa atin, it's either your relationship, I don't know, relationship kay God, relationship sa kapwa mo, sa pamilya mo, relationship mo, or even ang iyong savings na gumaganong-ganon na. Naghihingalo na hanggat nagtiwala ka sa Panginoon, God will breathe! At magkakaroon yan ng buhay dahil ang Diyos ang gumawa sa iyo. Magkakaroon lang ng kaayusan at ng buhay sa lahat sa atin kung tayo ay mananampalataya na God is more powerful over
sa lahat ng meron tayo sa ating buhay. Amen. So pangatlo, God as El Shaddai can turn ordinary into... Okay, tandaan natin sa Genesis 17 verse 6, I will make you very fruitful. I will make you nations of you, and kings will come from you. Kaya alam niyo po, mahirap mag-underestimate ng mga tao sa paligid natin. Dahil hindi mo alam kung gaano siya nagtitiwala at lumalakad sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Magugulat ka na lang kung hindi man siya yung anak niya na maaari maging CEO, DEO, at CDO. May-ari na ng kumpanya. Maaari sa kanya magmula yung hinahanap natin, dinadalangin natin na godly leaders of our nations. Kasi sabi doon mula sa iyo, at totoo naman nangyari eh. Kay Abraham, di ba? Kings, di ba? Si Isaiah, and then dumating sina Jacob, and from Jacob, yung lahi, di ba? Sa lahi niya kay Judah, and from Judah, there the king, David, King Solomon, at higit sa lahat, the King of Kings and the Lord of Lords, our Lord Jesus Christ. Kaya huwag kang ma-stress, huwag kang ma-insecure kapatid, dahil hindi pa tapos ang buhay natin. Hanggat may buhay tayo, magdiwang tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon, dahil marami pang gagawin ang Panginoon sa atin. Amen! So sa mga totoo nakakilala sa Panginoon, walang insecurities yan. Hindi ka ma-insecure sa kapwa mo kapag nagpapala sila ngayon. Dahil para sa Panginoon, weather yan. Siya ngayon, susunod naman, ikaw. Tama po ba? Pero hanggat may Diyos na gumagawa sa iyo, tiyak mangyayari iyon. Hallelujah! Amen? So, siguro nila, Lord, isang anak lang. Siguro sabi ni Abraham, hindi. Isang anak lang kaya ang hinihingi mo. Maraming anak ang ibibigay ko sa iyo. Pero Lord, wag sa panahon ngayon, mahirap ang buhay. Panahon ni Abraham yan Pero kayo ngayon, sabi niya, gagawin pala ni Lord sa akin yan. May 3 na akong anak, Lord, anak. No. Hindi po ba? Pero sinasabi ko sa inyo, maaring Lord, trabaho lang, pero may maganda palang plano sa iyo si Lord. Malaking business pa lang ipagkakatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Minsan sabi nyo, Lord, kahit maliit lang na bahay, may 1 kwarto lang. Sabi niya, anak, hindi lang yan kaya ko ibigay sa iyo. Ibibigay sa iyo maraming bahay, maraming kwarto, maraming pintuan. Saan yun, Lord? Siyempre sa langit. Gusto mo ng many rooms Di ba, punta ka na ng langit. Sino gusto na pumunta ng langit? Pero pag namatay, pinag-usapan, alam mo, knock on wood, wag naman, wag. Joke kayo dyan. Lokohin yung lelang nyo. Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. God is so wonderful. God has so many surprises in us. Ang andalangin ko mga kapatid, magtuloy tayo lalo na sa panahon ngayon, wala tayong ibang inaasahan, kundi ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Because God is above all these things na nag-happen and God is in control of everything. Amen po ba? Wala tayong dapat ikatakot. If God is El Shaddai, He can turn temporal things into eternal things. At nawa ito po ang matutunan natin. Ang sabi doon sa Genesis 17 verse 7, I will establish my covenant as between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Kaya mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit inaayos ni Lord ngayon ang buhay natin? Kasi ang nakita sa atin ni Lord, hindi lang ikaw, kundi ang mga anak at mga susunod na henerasyon mo. Kasi pag hindi ka naging maayos sa iyo, apektado din ang lahat. Hindi dadalo yan. At sa isang magulang, mahirap na makita ng iyong mga anak ay nagsasuffer. Tama po ba mga nanay, mga tatay? Masakit sa ating puso na makita natin nagsasuffer ang ating mga anak.
Pero ang susi nga, para dumaloy ang blessing na yan, ang pangako ng Diyos, ikaw ngayon na nakakilala sa Panginoon. Kaya napaka-importante na kilalanin mo ng husto ang Panginoon sa buhay mo. Kasi huwag kang magtatampo, huwag kang madidisappoint kung hindi man binigay pa sa'yo ni Lord yan. Ang gusto ni Lord kasi, hindi lang kung ano yung kaya niyang ibigay. Diba? That's why there's a big difference between a religion and a relationship to the Lord. And we know that born-again Christian is having an intimate relationship kay Lord. Kasi pag iyan relihiyon, ang ginagawa ng mga tao para sila ipakinggan ng Diyos, talagang sasagarin yung tuhod nila sa kaluluhod, di ba? Kahit magmanalangin na nakaluhod, sasaktan, talagang pupudpurin yung tuhod. Yung iba naman, pupudpurin yung likod, para lang Lord. Di ba? Talagang para lang magusto, magbigay yung kahilingan. Pero pag ikaw, may relasyon ka sa Diyos. Ang gusto ni Lord, relasyon. Hindi kung ano-ano man. Bakit relasyon? Ang gusto ni Lord, gumagawa ka, hindi dahil sa kayang ibigay sa'yo ni Lord. Nagsisimba ka o nagpe-pray ka, hindi dahil ang gusto mo lang ay may matanggap kay Lord. Pumupunta ka sa church every Sunday, nananalangin ka, naglilingkod ka, dahil mahal mo ang ating Panginoon. At iba ang pagmamahal. Sabi ni Balagtas, hahamakin ang lahat, makamtan ka lamang. Tama po ba? Diba? Iba sa inyo, diba? Kaya pinagbabawalan ng nanay na, huwag kang magkapagkita doon. Uy, makipagkita tayo sa ilalim ng kamatis. Kahit init na, kahit nilalanggam na sa puno, ang tagal naman, ang tagal. Di ba? Kaya mo magtiis kasi mahal mo. Kaya nawa, ito ang dahilan kung bakit tayo lahat na nandito. We are here because we love the Lord. Amen. Hallelujah. Ngayon, sasabihin mo, okay, Pastora, kinilala ko naman ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat Bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay ko? Wala pa rin akong makain, nadami ko pa rin bayaran, wala akong pambayad sa mga bayarin namin. There must be something wrong with you, mga kapatid. Kasi sabi ko sa inyo, kailangan makilala natin ng gusto ang Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos, relasyon, at gusto ni Lord, mahal natin siya ng lubos. At pag minamahal natin ang Lord ng lubos, ito ang gusto ni Lord. Ito ang gusto na makita sa atin ni Lord. Matthew 6:33, ano sabi doon? Basahin nga natin ng mabuti, mga kapatid. Ready, go. Ano ba yung, maraming tao gusto yung all these things shall be added unto you, okay? Now, for every promise ng Diyos, lagi yan conditional. Pag sinabing conditional, kailangan nasa atin yung unang hakbang. At then, pag hakbang tayo, doon pa lang susunod yung pagpapala sa atin. Okay, ano ba yung all these things na yan? Okay, balikan natin yung 6:31. Ang sabi doon, ito ay command. Therefore, do not command to hindi to suggestion. Do not worry. That's a command. Saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? Sabi niya, sa verse 32, sabi niya, ito ang mga inaalala ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Masyadong concern sa, pag inuna ko yan, church, ano kakainin namin? Oh, sabi ni, di ba? Ano kakainin namin? Ano inamin namin? Ano pambayad ko kung unahin namin si ano? Ito daw ang laging sinasabi ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kasi, sabi nga, kung kilala mo ang Diyos at uunahin mo siya, uunahin mo ang kanyang kaharian, uunahin mo ang kanyang katwiran, ang sabi doon, and that's the only time na idadagdag sa iyo, hindi lang yung kakainin mo, hindi lang yung iinumin mo, hindi lang yung daramtin mo, dadagdagan din ni Lord ang kalakasan mo, dadagdagan ni Lord ang karunungan mo, at ano man ang pangangailangan mo, tiyak dadagdag sa iyo ng ating Panginoon. Sige, palakpak natin. Kaya nga every time that you come here in the church, mga kapatid, hindi basta pag-attend lang Alam niyo ba kung anong significance ng pag-attend nyo every Sunday? Pinapakita nyo kay Lord, Lord ikaw ang inuna ko. Kasi Lord, ikaw ang source ko. Maaring may kakausap ako, may kliyente ako, may gagawin sana ako, negosyo, pero Lord, ikaw ang unahin ko.
maniwala kayo kung ano pa ang surprise na ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante itong malaman, mga kapatid. Ano po? Ngayon, sinasabi natin, ngayon, sa New Testament, saan natin makita yung El Shaddai na yan? Again, it did not appear like El Shaddai, pero yung pinaka-concept, pinaka-thought, itong ibig sabihin. Sabi doon sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do, ano daw? Ano daw kayang gawin ni Lord sa atin? Ano yung exceedingly? Bahala kayo. Umaapaw, di ba? Abundantly. Ano yun? Masagana. Above. We ask or think. At sabi doon, sa ibang version, you could ever imagine. Sabi niyan, ini-imagine ko, Lord, na kumakain kami ng ano. Pwedeng gawin yun. Lahat ng kayang hagipin ng isip mo, dahil ang Diyos ay may makapangyarihan sa lahat, kaya niyang pangyarihin yan sa buhay mo. Amen? Sige, palapakan natin ang Panginoon. According to the power that works in us. Ano yung power na yun? Ang sabi doon sa Romans 8:11, the same power, yung kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Jesus mula sa kamatayan, iyan ang kapangyarihan na gumagawa ngayon sa buhay natin. Amen. Kaya sabi doon, to Him be the glory in the church by Christ Jesus to all forever. Amen. Di ba? So anong ibig sabihin ng versikulo na yan? God has all the power and ability to make things to nasa iyo na lang yan. Paano mo paninindigan? Paano mo sasampalatayanan? Na ang Diyos nga ay makapangyarihan. Pero ipakita mo, God is above. Ano man ang issues na meron ka sa buhay mo, ano man kakulangan. He is above all these things. Dahil alam ko, ang Diyos, the great El Shaddai, is above. At kaya niyang ibigay ang masagana buhay sa akin. Mga kapatid, this is one thing. Ano po? Bakit kailangan natin pag-aralan yung fueled langis? Tayo pong lahat dito ay hindi tinawag ni Lord para ma-burn out. Tingnan mo katabi mo, burn out na ba? Stress na ba? Depressed na ba? You are not called to be burned out, to be depressed, to be stressed. But you are called to overflow. Alam niyo po ba yun? Kasi tayo ang gagamitin ng Diyos. Kaya nga sabi sa John 10:10, I came to give you full life, the rich, satisfying life. We are not called to be burned out. Kasi una pa lang pinakita na ng Lord when God created the world, inuna niya nga yung isda, yung puno, lahat inuna niya yung needs natin eh. At huli, yung tao. Ganun kabuti ang Diyos. Kasi ayaw ni Lord na ma-stress ka, ma-burnout ka. The problem is, mali kasi, disrupted kasi yung ano natin eh, yung sunod-sunod. Yung number 1 natin, ginagawa nating number 3. Dapat lagi number 1 si Lord sa buhay natin. Tingnan nyo, pag may ATM kayo, di ba may PIN number yan? Kahit yung, di ba 6 numbers yun? Pag yung 5 numbers, kahit pare-pare, pero mali yung number 1 mo, hindi pa rin maglalabas yung ATM machine ng pera. Tama po ba? Kasi mali yung number 1 mo eh. Just the same with our life. Kaya trinay mo na lahat, ginawa mo na lahat, ganyan pa rin ang buhay natin. Maybe the problem, hindi mo talaga kilala ang Diyos kung paano siya gumawa. At kung anong gusto talaga ni Lord sa atin. God wants our relationship with Him. Huwag kang gumawa para yumaman, para pagpalain. Gumawa ka para ipakita mo kay Lord na mahal mo siya. You are not called to be burned out, to be stressed, to be depressed. Kasi tandaan natin, hindi mo kaya kasing ibigay yung wala ka. At pag ikaw ay empty, kahit madami kang ginagawa dito sa loob ng church, tingnan mo, wala ka pa rin nawiwin na kaluluwa. You know why? Kasi wala kang langis. Wala kang apoy. You may be busy doing all these chores, doing this, singing, lahat yan. Pero deep inside your heart, empty ka na eh.
Kaya tinan mo ang resulta. Wala kang nawiwin na kaluluwa. Wala kang nadadala. God knows kung gaano pa kadami yung oil sa puso mo. Dahil yung oil na yan, iyan ang magbibigay, yan ang magsisilbi para magpatuloy ka na nag-uumapoy. Huwag ka lang mag-umapoy sa mga ginagawa mo. Maapoy ka sa ministry, pero deep inside, empty ka na. Tandaan natin, ang oil natin, hindi pwedeng hiramin. Huwag ka lang mag-rely that every Sunday, you should do. Pray. Have devotion. Makipag-fellowship tayo. You will not grow alone. Kaya tayo ay hinalin tulad sa isang tupa. Kasi ang tupa, hindi yan pwede mabuhay na nag-iisa yan. Pag natumbayan, kailangan lagi may shepherd na aalalay sa kanya. Pero ikaw, pag tupa ka, kasi pag na-isolate ka, madali kang lapain ng kaaway. Kaya yung mga Kristiyanong na-isolate lagi yung sarili, kasama ko naman si Lord eh. No, because hindi yan ang disenyo ng Lord sa atin. Hanggat di mo ginagawa ang disenyo ng Diyos sa buhay mo, huwag kang umasa, nalalago at lalago ka, na mananatili ang apoy mo. Kailangan gawin natin ito. Kailangan lagi tayong magpaningas ng apoy natin. Una, lagi natin kausapin si Lord, the source. Kaya tinan mo sarili mo. Aminin mo sa sarili mo, kapatid. Ginawa mo na lahat, pero still, pakiramdam mo, empty ka pa rin. Because the things of this world cannot satisfy our empty hearts. The only thing, and the only person, or the only thing that we can do, lumapit tayo sa Panginoon at kilalanin siya ng husto sa buhay mo. Because it is only God can fill our empty hearts and empty life. We are now living in a challenging world, challenging times. We don't know what will happen next. Kung papakinggan natin ang mga balita sa paligid natin, tiyak matatakot ka. Ang gas, pataas ng pataas. Mawala na ng kuryente, babalik pa tayo sa dati. Para maniwala ka. Kung kinikilala mo, tinanggap mo ang tunay na El Shaddai, you will not worry. Kasi sabi doon sa Matthew 6:31, do not worry. You are God's beloved. And every day, God will surprise you. Maniwala ka. Nagdaan na tayo sa pandemic. 5 years. 5 taon yun. Sarado lahat. Pero tingnan mo, nung matapos ang pandemic, mas lalo ka pang tumaba. Hindi ba? God will supply. Why? Huwag kang umasa sa ekonomiya ng bansang ito. Mabibigo ka. Huwag kang umasa sa ekonomiya ng mundo. Mabibigo ka. Pero once na umasa ka sa Diyos sa makapangyarihan, tiyak, pagpapalain ka. God longs for our relationship. God longs for our love. When Jesus Christ, when He was on the cross, I don't know, pang ilang salita niya yon sa 7 last words, Jesus said, I'm thirsty. Nauuhaw ako. Anong gusto ni Lord? Nauuhaw siya sa pagmamahal ng mga tao, na pinagbuwisan niya ng buhay, sa atensyon, sa oras, sa pananampalataya at pagtitiwala. Nauuhaw si Lord. Now, as we celebrate Easter Sunday, muling pagkabuhay, nawa, ang dalangin ko, mabuhay din sa ating mga puso ang mga salitang ito, ang mensaheng ito ng ating Panginoon. Kailan mo pakikilalanin ang Diyos sa buhay mo bilang Diyos sa makapangyarihan? Kailan mo pa sasabihin sa Lord na, Lord, Ikaw ang pinakamataas. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Nawa, wag kang pupunta dito dahil lang gusto mo ng himala, gusto mo ng pagpapala. Ang gusto marinig sa'yo ni Lord, Lord, nandito ako dahil mahal kita. Lord, kakalimutan ko lahat ng mga appointments ko sa ibang tao dahil linggo ngayon, ikaw muna uunahin ko.
Kung ikaw yon kapatid, pwede ba tumayo ka ngayon? Pwede bang awitin natin to mula sa ating puso? Bakit nga ba sinasama ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? lahat na nagmamahal sa Panginoon? Bakit nga ba Sinasama ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Sabihin natin sa Panginoon, Nais ko awitan ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Sige, paramdam natin kay Lord ang pagmamahal natin sa Kanya. Come on, church. Bakit nga ba Pinupuri kita. Hallelujah. Bakit nga ba sinasama? God deserve all the love. Amen. Bakit nga ba Pinaglilingkuran, bakit pinasasalamatan? Nais kong awitan ka, hindi dahil sa pagpapala.
sa Panginoon. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Buong pagmamahal, sabihin natin. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw ang Diyos na dapat namin pagkatiwalaan, na hindi kami mag-aalala, hindi kami mababurnout, madidepress, dahil alam namin, you are the God that is in control of everything. Mas mataas ka kaysa anumang problema na aming dinadala. Mas mataas ka sa all crisis na nangyayari dito sa mundo. At alam po namin, kung ikaw ang aming source, hindi mo kami pagkukulangin. Lord, patuloy niyo pong samahan, patatagin, palakasin ang iyong mga anak. Anuman, O Lord, ang problema, anuman, O Lord, ang mga dinadala ng bawat isa, narito, Panginoon, para ipakita at padama sa iyo na ikaw ang mahalaga sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus,